na isang bansa kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Pangamba ni VP Sara dahil sa mga nangyayari ngayon, palubog na ang bansa. Assuming na meron pa tayong bayan na tatawagin na Pilipinas. In the advisory of Attorney Perdito Pasio, yours truly, Attorney Manuelito Luna, Michael Defensor, Attorney Harold Respicio, Mike is not a part pala, Mary Catherine Diaz Binag, Ferdinand Topacio, and Virgilio Garcia are the complainants in this case. But together with us, we are very fortunate to have with us our good friend and always providing leadership to the group. Na nagpa-park lang po sapagkat para po sa amin ang mga sinasabi po ni Senate President Soto ay lumalagpas na po sa legitimate commentary. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalita. Siyempre, kung hindi ka pala subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Bagman, naglalabasan na. Sino-sino kaya ang lutang ng mga bagman? At natatawa tayo. Bakit inuugnay na naman ito si Madriaga? Puro bagman talaga, no? Si Balulong ba, may bagman din? Isa lang din ata yung bagman nila ni Bongit, no? Itong yung pamangkin ni Bersamin. No, nako po, paldo. Anong balita ngayon? Yung bagman daw ho, kanino ka maniniwala sa mga bagman na inuugnay? Kagaya kay BP Sara, inuugnay siya sa bagman niya daw si Madriaga. Puros naman kwentong kutsero lang naman talaga wala. Yun ay paninira lang. BP Sara, nangangamba sa election 2028. Talunin nyo kung nangangamba. At ito si Tutasin, nanganganib na ho. Dahil Atty. Topacio at iba pang abogado umapila sa Supreme Court para mapatawa ng indirect contempt. Ito si Tutasin. Naku po, ito na. Ano kaya mangyayari pag na-indirect contempt ka? Pwede ka kaya mawala sa pwesto? Nagtatanong lang kasi hindi natin kabisado yung laro dyan. Tingin nyo, credible ang text message na pinakita ni Libiste. Agoy. At napansin nyo ba, pag sila bumibira kay BP Sara, itong kampo ni Chacadal, ni Anta Clara. Pag si Anta Clara bumibira kay BP Sara, walang buwelta. Natanong lang sa interview si BP Sara, kung ano-ano mapinagsasabi ni Anta Clara. Nag-iiyak agad? Mamaya, baka sa dulo natin video. Pasok natin ito. Sa gitna ng umiinit na diskursong pampolitika, muling nabuhay ang tanong ng publiko kung sino ang may tunay na kredibilidad sa mga alegasyon ng pagiging bagman sa loob ng pamahalaan. Habang may mga personalidad na lantad na nagsasalita, may mga tinutukoy namang mas malapit umano sa sentro ng kapangyarihan na nananatiling tahimik. Ang katahimikang ito ang mas lalong nagpapainit sa usapin, lalo na sa konteksto ng mga paratang na may kinalaman sa flood control projects at sa umano'y paggamit ng pondo sa politika. Kung sino ang mas maingay sa isang isyu, sila pa ang madalas na mahihina ang pinanghahawakang ebidensya at may bahid ng gawa-gawang alegasyon. Samantalang ang mas malapit, sa kusina ay bigla na lamang nananahimik, at ang katahimikan nila ang mas nakabibingi. Yun nga Ito ngayon ang masidhing tanong ng publiko sa umiinit na diskursong pampolitika kung sino ba ang may tunay na kredibilidad bilang bagman. Si Ramil Madriaga ba, ang tinutukoy na umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte, na isang kriminal, nakakulong, at ayon sa mga pahayag ay hindi man lamang kilala ng Vice Presidential Security Group. Tama. O si Adrian Bersamin, na itinuturong bagman ni Pangulong Marcos, na malinaw na masasabing mas malapit sa kusina dahil isa siyang opisyal ng pamahalaan. Grabe, no? Siya ang itinuturong may hawak na mga usapan na may direktang pakikipag-ugnayan kay Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng umano'y kickback mula sa flood control project.
Siya rin ang mismong pinangalanan ng ilang contractor na tumanggap ng pera, at partikular ding binanggit ni Zaldico, ang dating Appropriations Chairman ng House of Representatives. Yun na, Kung okay. matatandaan, pinapaimbestigahan daw ni Leila de Lima sa Ombudsman at DOJ ang mga alegasyon ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagpopondo ng Philippine O, offshore. eto ngayon paimbestigahan nyo. Kami ho ay umaasa na may papatawag nyo dahil meron na hong umuusok at nagkakaroon na ho ng iskandalo ang pangalan na yan. Patawag nyo naman at imbestigahan nyo sa kamera. At doon sa Blue Ribbon, gawan nyo na rin ang kwento na na ipinatawag nyo at iimbestigahan nyo kaugnay dito sa sinasabi at kumakalat na bagman ng bilyones pera. Bilyon. Bagman ni Pangulo. Di ba? Sino ba nagsabi niyan? Wala naman nakakaalam niyan. Bigla na lang, boom! Ayan na. Mayroon palang bagman. Pero, natakpan na yung flood control. Pagtakip ng flood control, umangat ang utang ng Pilipinas. Easy. 17 trillion utang ng Pilipinas. Pilipinas, babangon ka pa ba? Offshore gaming operators at ilang drug dealers sa planong pagtakbo ni Duterte sa presidential elections noong 2022, na kalaunan ay hindi itinuloy matapos siyang tumakbo sa pagkabise. Presidente. Ayon kay De Lima, seryoso ang mga paratang kaya nararapat na siyasatin ng mga kinauukulang ahensya. Seryoso rin itong usapin sa bagman ng Pangulo. Di ba? Kailangan din malaman ng taong bayan. At ikaw din, mag-insist ka rin. Di ba ang iingay nyo kay BP Sara? Bakit hindi kayo mag-ingay doon sa flood control? Mga pipi ba kayo? Bulag ba kayo? Bingi ba kayo? Agoy. Yan ay nagtatanong lang ho kami. Isang malaking katanungan ang gusto naming malaman, bakit hanggang ngayon ay patay mali siya kayo sa usapin ng flood control kahit itinuro na ng dating niyang kasamahan at dating appropriate chair na sila ang mga durobo, wala pa rin kayo. Hindi niyo pa rin magawang imbestigahan sa kamera. Bakit? Ang dami nilang, di ba? Ang dami. Ang daming gustong magtanggol sa panggulo nyo. Ang sakit. Kawawang Pilipinas. Samantala, nangangamba daw si BP Sara sa 2022 election. Bakit ang dami nyo paninira? Gawin nyo na lang. Diba? Kung kaya nyo si BP Sara at nangangamba siya, go! Magkakaalaman na lang na yan pagdating ng 2028. Kasi, hanggat sisiraan nyo na sisiraan, lalong bumabango ang bulaklak. Lalong dinudumog ng bubuyog ang bulaklak. Ngayon, tingnan nyo ratings nyo. Sa ratings ni BP Sara, halos wala na. Hindi tumapat. 33% sa 2.2, 2.4 kay virus. 33% sa 2 doon sa mga ibang disko po, kawawa. Saan hahabulin yun? Paano nyo habulin yung 33%? Kahit magsanib persa kayo ng bulangaw, pink langaw, dilangaw, puro langaw ang abuti. Doon kayo pupulutin sa kangkungan. Doon sa may bukid, sa may etyas ng kabayo, etyas ng baka. Doon, ang boto nyo. Ay, pasok natin to. Vice President Sara Duterte tatanungin, kaduda-duda umano ang mga kinikilos ngayon ng kasalukuyang administrasyon, kaya nangangamba siya na hindi matuloy ang presidential o national election sa taong 2028. Ginit po ng kalawang Pangulo na sa kabila po ng samot-saring problema ng Pilipinas ay wala naman daw maayos na trabaho ng gobyerno para resolbahin ang kaliwat kanang anomalya at korupsyon sa bansa. Tama. Kaya naman, buwelta ng Malacanang kay VP Sara na gamitin ng tama ang kanyang kaalaman bilang isang abogado at huwag sa paninira o paggawa ng intriga. Talaga, si BP Sara pa naninira. Sabagay, choice nila yan. Ang magpatutsada. Nananahimik si BP Sara, sasabihin nyo si BP Sara pa ang naninira. Wow! Mga unggoy. Puro kayo iyakin, lalong-lalo na si yung babae na Anta Clara. Nag-iiyak na, nagpa-interview na naman. Tinanong na isang reporter, ano daw sagot? Kasi
Reporter din nila yung nagtanong eh. Di ba? Ano daw masasabi? Di magsama sila. O, wala namang problema doon. Magsama sila, mag-amo sila. Ganun lang yun eh. Tapos sumagot na naman to si Anta Clara. Gigil na gigil. Diyos ko po. Mamaya na, ituloy muna natin ito. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, ito ba yung tinatawag na no election scenario? Yun yung pinalulutang ni Vice President Sara Duterte. Pero yan ay sa gitna na rin ng paglutang ng mga pangalan ng posibleng kumandidato sa 2028 elections. Ang Vice Presidente hindi naman sigurado kung mangyayari nga nasabing halalan pagsapit ng 2028. Yan. Nangangamba umano si Vice President Sara Duterte na baka wala nang maging eleksyon sa 2028. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bilang abogado, alam ni VP Sara ang nakasaad sa batas. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo. Kita nyo, ha? Ang interpretasyon ng babae, parang taliwas sa sinabi ni daw ni VP Sara. Kita nyo? Ang galing, no? Ha? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kasama, iba talaga ang marunong sa nagmamarunong. Iba ang magaling sa mga nagmamagaling. Iba ang matalino sa abugago. Ha? Iba yung kanyang interpretasyon. Malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Pangamba ni VP Sara, dahil sa mga nangyayari ngayon, palubog na ang bansa. Assuming na meron pa tayong bayan na tatawagin na Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon na mangyayari. Kasi kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, mababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Pero sagot rito ng Malacanang, Yan pa, yung mga ganyang klaseng pananalita, manggagaling Kita nyo. Yan daw klaseng pananalita. Hindi. Ini-explain lang. Kasi interview yan. Kayo ang nakakahiya. Kasi yung interpretasyon nyo, hindi naman pwedeng hindi sagutin ni BP Sara. Interview yun eh. Diyos mo yung marimar naman. Pinatolan nyo na naman. Intindihin nyo kung kaya-aya ba? mismo sa Vice Presidente, alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Kita nyo. Alam nyo talaga pag haters. Alis ka na nga dyan. Dito na lang kami. Kasi kung ipapaliwanag mo yung interpretasyon mo at hinugot mo lang sa galit, hindi mo may papaliwanag ng gusto. Interview ho yun. Ano ba yung mga tanong? Siyempre kailangan sagutin ni BP Sara. Sa tingin nyo ba, sa ganitong sitwasyon, na ganid sa kayamanan, ganid sa pera ang nakaupo, sa tingin nyo ba, mayroon pa bang gustong bumaba sa ganyang sitwasyon? Kasi naranasan na yan, baka mamaya, back to the history na naman. O repeat the history. Yun lang ay mga sinagot ni BP Sara sa katanungan. Ito naman huwag patola. Tsaka nagko-komentaryo lang kami, hindi ka namin minumura, ma'am. Misa, nagtatanong lang kami, bakit ganun kayo kay BP Sara? Tanong lang yun. Oo. Dito tayo, Atty. Topacio at iba pang kasamahan. Yari na ito si ano. Ano ba ang pwedeng mangyari pag na-indirect contempt? Isa-search ko nga yan. Kasi gusto ko din malaman at gusto ko rin na pag na-indirect contempt at nag-desisyon na Supreme Court, sibakin na. Wala na masyadong sabi-sabi. Kasi panggulo lang ito si Tutasin Pero object niya, ino-object niya yung hatol ng Supreme Court na yung pagbasura sa impeachment complaint ni BP Sara, hindi siya makapaniwala.
at gusto niyang buksan, at ituloy yung impeachment. Anak ka ng bogi, nanggugulo ka ba? Di ba? Pasok natin. Seated in the advisory of Attorney Perdito Pasio, yours Indirect truly, contempt. Attorney Manuelito Luna, Michael Defensor, Attorney Harold Respicio, Mike is not a part pala, Mary Catherine Diaz Binag, Ferdinand Topacio, and Virgilio Garcia are the complainants in this case. But together with us, we are very fortunate to have with us our good friend and always providing leadership to the group, former Congressman Paras, in this complaint that we file against Senator Soto for indirect contempt. So I would like to give the floor first to Congressman Paras. Magandang hapon po mga kababayan. It pains me to Ito sabi sa Google, in the Philippines, the penalty for indirect contempt against a superior court, RTC, Supreme Court, RTC, CA, Supreme Court is not a fine exceeding a fine not exceeding 30,000. So imprisonment or not more than 6 months, or both for inferior court of MTC, METC, MCTC, the penalty is fine not exceeding 5,000, imprisonment not more than 1 month. So may kulong. Ang tanong dito, matatanggal ba sa pwesto? Daily penalties, damage, contempt, involved, violating. Yun lang, may fine na 30,000 at may imprisonment na 6 months. No. Tuloy. put my name in the complaint, but in spirit, I am with the lawyers who are filing an in contempt Direct, indirect contempt case against Senator Soto for first maligning the Supreme Court Yun. and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the yun nga. Supreme Court. Yun ang mali eh. Hindi naman siya abogado. Pinapamukha niya sa taong bayan na mali yung desisyon ng Supreme Court. Yun ang hindi maganda. 'Di ba? Ngayon, nababack to you na siya. Eto na. Tapos, meron silang parang ginagawang bill na ayun yung lumalabas na balita na parang tutuldo ka na daw yung mga fake news. Wala naman siguro gumagawa ng fake news. Sino ba gumagawa ng fake news? Yung mga bulager lang ni Pangulo. 'Di ba? Ito naman ay angkop sa mga balita. Angkop, ha? Oo. Ano ba yung kinukuha dito? Ay, yung mga yung mga trending news. Ngayon, indirect contempt, pwedeng mangyari. Anong hatol? 'Di ba? Sinabi na nga ni kaibigang G na pwedeng makulong na up to 6 months at pwedeng mag-fine ng not higher than 30,000 o not more than 30,000. Pwede ba masibak? Yun ang hindi natin nabasa. Tuloy. Being the final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Sinamahan ko itong mga kaibigan ko for the filing of the charges against Senate President Soto to serve as a lesson for any official who, who discourage people to believe in the court of final resort, which is the Supreme Court. Can you imagine kung bawat abogado matatalo sa korte ay hindi niya susundin ang desisyon ng magkakaroon po tayo ng chaos. So, the Supreme Court has already spoken and ang dami pong sinasabi na minamalayan ni Senate President Soto yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya pumunta tayo sa Korte Suprema for them to decide whether his statements against the Supreme Court are valid or not.
Kaya po, andito ngayon itong mga kasama ko with me. Ready? Yeah. So, yun po mga kasama. Si Attorney Topacio is one of the main complainants here, including Attorney Luna and Cathy Binag, Attorney Vergil Garcia, Attorney Respicio. and Attorney Respicio. Ito si Ferdy, we just made a preliminary statement. Yeah, I would like to introduce our co-complainant, isa sa mga batikang lawyer meron tayo, si Attorney Ferdy Topacio, who is my co-complainant, and Attorney Respicio and the others dito sa complaint for indirect contempt against Senate President Vicente Tito Soto. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. Sorry to keep you waiting. Nagkaroon po kasi ng konting issue sa digital portal ng Supreme Court na aayusin po namin ngayon. At any rate, nandito po yung Juan. Our counsel is my son, Attorney Jose Arturo Topacio III. Anak yung ano. Ito po ang aming verified petition. At Harold, come here. Ito po, ito ay pinagtulong-tulungan naming magkakasama. Meron pa po kaming hinihintay si Miss Cathy Binag na nagpa-park lang po sapagkat para po sa amin ang mga sinasabi po ni Senate President Soto Yan na. ay lumalagpas na po sa legitimate commentary. Sabi na eh. Ayan ang mahirap, mga kasama. Pag hindi mo na talaga saklaw, pag hindi mo alam kung ano yung mga sasabihin mo at nag-overreaching ka na, halimbawa, hindi mo kaya, pinipilit mo, yari ka. Lalo na pag may nabanggit ka na Supreme Court. Supreme Court, mali ang desisyon, sabi. Diba? Sabi sa video. Kung napanood niya, hindi siya sang-ayon. Pero mo, hindi ka sasang-ayon. Diyos mio, marimar na. Magagalit sa iyo Supreme Court. Ngayon, nag-file sila indirect contempt laban sa iyo. Sino papanigan? Kasi may galit ka sa Supreme Court. Yan ang nakikita sa video. Kasi di ba, ikaw ba naman nagdesisyon na yung kataas-taasan Suprema? Ay, ayaw mo pang pakinggan. Ayaw mo pang... Naku, Diyos mio, marimar. Eto na naman si bakit galit na ba? Hindi ako nagtataka ako dito sa babae na to. Bakit sobrang galit niya kay Bibi Sara? Insecure ba sa kagandahan ni Bibi Sara? Nagtatanong lang Tatanong lang. Lalong umiinit ang patutsadahan ni na Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Sabi kahapon ng bise, nagdadala ng kahihiyan sa bansa si Castro. Pero buwelta naman ng Undersecretary, mas nakakahiya yung nanuntok ng sheriff. Alias sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Vice President Sara Duterte versus Palace Undersecretary Claire Castro. Si Claire Castro, nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po. Ay. Hindi ba? Baka naman kasi, Teng. Teng, baka naman talaga totoo. Kung ako nun, hindi ko nang papatulan eh. Di ba? Kasi, alam mo, pagdating ng araw, uupong presidente yun. Magtatanong kami kung anong gagawin sa'yo. Tanong kami anong mangyayari sa'yo pag nakaupong presidente si Bibi Sara? Kasi unbeatable. Walang makakatalo. Sa bagay, ginagalingan talaga nila. No? Sige, tuloy mo lang, te. Nasa iyo naman yan eh. Po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Di ba, wala naman sa-isa yan. Kahit, nagreklamo kayo, saan na ba?
yung ebidensya niyo. 'Di ba sinagot na rin yan ng pangalawang pangulo sa kanyang affidavit at pumunta siya sa NBI. Eh hanggang ngayon, saan ba yung usapin na yan? Diyos mo yung marimar naman, no? Yung threaten na yan eh. Sabi nga ng mga galing na abogado, hindi threaten ang tawag diyan. Ang sabi diyan, kung siya ay matetegay, ganoon, may palaging kondisyon. Ito naman si ate, wala namang direct na sinabing gano'n eh. Ating naman, akala ko ba magaling? Oo, akala ko ba abogado? Alam mo yan. Kakaroon tuloy ako dito ng Ating, bahala ka, ayaw na namin sa'yo. Saka ayaw namin talaga sa'yo. Ha? Oo. Kung ito ay nakikitaan nyo na parang gustong maging isang public official, in a higher position, yung ginagawa nito ni Ateng, aba. Oo, huwag kayo magpabulag Oo, dahil yung mga pronouncement, hindi kaaya-aya, baka mapahiya hanggang dulo. Di ba? Kasi yung ganyan mga tao, kumukuha ng yan, mga followers, mga tagasunod, para pagdating ng araw, may opportunity sila. Siyempre, kilala sila eh, di ba? Kilala eh. Take advantage, tatakbo yan, tatakbo. Agoy. Ganun lang yun. Pero sabi nga ni Aling Ledesma, pagdating ng araw at tumakbo, sipain nyo para hindi. Makakausap po natin ngayon at Teachers Party List Representative Antonio Tino. Congressman, this is Pinky. Magandang gabi po sa inyo. Hi, magandang gabi Pinky, magandang gabi sa mga tagapanood. Congressman, saan at papaano po niyo nakuha itong umano'y text exchanges between the President and yung sinabi mo nga kaninang runner, alleged bagman na si Adrian Bersamin? Well, si Congressman Leviste ang unang nag-approach sa akin. Now, this was a day before we filed the impeachment complaint against the President. So, he asked for a meeting, tapos pinakita niya yung mga screen captured video of the exchange of messages, signal messages ito. So mukhang phone ito ni Adrian Bersamin in a screen cap video. Tapos the video is scrolling through the messages between the two from December 2024 to July 2025. Mhm. No? So unang pinakita yan ni Congressman Leviste, and then afterwards he asked that it be shown to others. So eventually mga 5 kami na pinakitaan niya through in a series of meetings. Kasama si Congressman Erice doon and Congresswoman Reneco. I won't mention the others kasi wala naman akong pahintulot pa na banggitin yung pangalan nila. Sabi yan ng mga meeting ito, and it went on until last weekend. No, this is Sunday, the day before the Justice Committee committee report would be discussed in plenary. No, Monday and Tuesday yon. No? So, ang usapan talaga doon ay supposedly ilalabas na niya at that time yung kanyang mga hawak na ebidensya, but at the very last minute, umatras siya. Si Congressman Leviste. Si Congressman Leviste. And that's when I decided, well, ayaw kong ilabas yan, pero hindi naman pwedeng, upuan lang yan. No, this is too important. So I decided to put it on record na merong ganitong ebidensya and several individuals are in possession of this. So that includes Congressman Leviste, of course, si Adrian Bersamin mismo, and another individual, mayor, a local government, the mayor of Taal. The mayor of? Taal. Na malapit sa mga Bersamin. I see. Paano daw nakuha ni Congressman Leviste itong video ng text exchanges umano ng Pangulo at ni Yusek Bersamin, sir? Well, of course, kasama yan sa tinanong namin.
And apparently what triggered it was what was in your report, yung statement ni Senator Ping Lacson last November na may mga individual daw na gumamit lang ng pangalan ng Pangulo para makakuha ng mga kickback. Opo. So this is in reference to Yusek Bernardo and 8 billion that he says he delivered for the President. No, tapos pinangalanan na binigay ito kay Yusek Olaybar at kay Yusek Bersamin. So that apparently trigger, natakot sila na sila ang didiinan. So itong si Yusek Bersamin pumunta sa bahay ni Congressman Leviste kasama ang mga lawyer niya at nag-execute ng affidavit. At kasama dito yung video screen captures of his messages. So siya ang And nagpunta. Siya Opo, pa ang nagpunta kay Congressman Leviste siya pa ang nagpunta kay na may dala-dala Congressman ng Leviste. mga abogado. Opo, at pinakita ni Congressman Leviste sa amin yung CCTV footage sa residence nila, bahay ni na Leviste yun. So CCTV footage of Bersamin coming in and then eventually going out with the two of them. So, Okay. So now, Meron siyang, kumbaga, Congressman, may resibo siya nung May- pinakita niya sa inyo ito. may resibo po, no? At the question is bakit tumakbo si Yeah, that's my Bersamin next kay question. Leviste? Why to Congressman Well, Leviste? Ano po ang teorya doon? You'll have to ask the two of them that, no? So I don't know myself, no? Pero I suppose there are connections between the Legarda, Leviste, and the Bersamins, no? Nako, eto na. Titindi ang usapin dito hanggang sa mapagtakpan na ho yung flood control. Yan ha. Yung bagman na yan, kayo ho, bahala magdesisyon. May sarili-sarili tayong opinion. At utak, yung bagman na yan na ini-issue, kung totoo man yan, okay, walang problema. Kaso ang problema, natatakpan na yung flood control. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung bell. Bye-bye!